Ako si Sendlook at ako ay ako, at ang makikita nyo mamaya ay sa akin nyo lang makikita. Yeah. Diba, madali lang naman magpakamatalinhaga eh. Pero ang tanong, totoo nga bang malalim? Good luck sa atin pareha, sir. Yeah. Sendlook, siguraduhin mo lang na merong ang baong matindi at merong ang bagong dala. Dahil kung uulitin mo lang yung ginawa mo kay Apok, kay Harlem at sa iba mo pang mga nakalaban, pupulutin ka sa angkungan. Ako hihinto ilang beses mang bumagyo, at kung mapagod ka alakad, pwede pa akong tumakbo. Para sa akin ang rap ay way of life. Flip Top, Zoning 14, dito pa rin TIU Theater Makati. Isa buhay 2022 tournament battle ang parating. Flip Top magigay para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutouts palagi, MCs na bumubuo na liga, Flip Top staff, fliptop.com.ph. Silipin nyo yan, mga articles, lalo na lyrics, kung ano-ano pa. Maraming updates yan. At syempre mga represent collabs, silipin nyo to. Bagong disenyo mula sa Hypebeat. Isang malaking shoutout sa boss ko, kay Boss Benji. Salamat sa pagbigay sa akin ng trabahong ganito. Sa kanan ko, galing pang Cagayan de Oro City, para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Sendlook. Malayat ligaw, rebelding wais at tuso, maski Diyos di kayang diktahan ng nais ng puso. At sa kaliwa naman, Quezon City at Bulacan represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Elvis. Inspired mag-gyms, pares, tayo nang mag-exercise. Sa mga di nakakilala sa akin, huwag kayong mag-alala, di ko rin kayo kilala. Kaya quits lang tayo. At belated happy birthday nga pala kay Boss Benji. At isang happy birthday din sa pamangkin ko kay Debbie. Nanalo ng coin toss si Sendlook. Pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat dahil tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, Zoning 14, Sendlook. Kamusta kayong lahat? Sana ayos lang. Meron akong kwento. Nung ako'y bata pa lamang, pinapanood ko na sila. Ngayon ako'y nakapasok na at naging luma na siya. Ngayon takbo! Hanggat may lupa pa, di ba? Di ka na makakatakas pagkat naabutan na kita. Dito sa hinaharap, may sapat na ako na dunong. Sigaw ko'y revolusyon habang sigaw nila ay tulong. Gusto ko kuhain yung apoy. Huli ko na nakumpara na hindi na uso ang sulo, ang ginagamit, bumbilya na. Tumutok sa paghahanap buhay at naging matagumpay. Ngayon bumalik sa pagbabatel kasi dinanas niya lumbay. Naging mayaman ka lang, hindi ka na hip-hop. Ang pangit ng galaw, porket natuto ka ng maghigpit ng sinturon, di ka na namin nakitang lumawlaw. May pagmamahal siya sa kultura, ito ang kanyang esperansa. Pero agad din niya ang tinakbuhan dahil hahabulin niya yung kwarta. Malapepe ako kung mag-isip, may talinong radikal. Ikaw yung maraming piso, pero ako yung merong ulo ni Rizal. Nung marami pang nagpapatawa, komedya nais neto. Pero madalas naman seryoso, bumabara agresibo. Basta ginagawa niya kung anong uso na estilo. Elgama pinumbra kasi yung galawan mo pang anino. Kung iniibig mo ang sining at walang makakapantay, dat meron kang paninindigan kahit pa ay magpantay. Ito ang konsepto ng kilig na dapat mong maramdaman. Balisong ang isasaksak para may paru-paro sa tiyan. Hindi ako kontento sa kamatayan mong buo. Grabe ako kumayod, masipag ng husto. Bababuyin ko pa ang iyong kalansay hanggang masabi mo, Diyos ko, makikita mo ko sa iyong kabaong nagbabanat ng buto. Sa iba't ibang lugar ay dumadayo, bawal malinggalaw. Anak ni Pamulak Manobo, batang tiga Mindanao. Veterano ka, ano ngayon? 10 taon ka nang nagrarap, di ka pa rin nakakalabas sa isla ng Luzon. Di
mo maiintindihan kung ba't ako ay naparito. Ang pakpak ng iyong isipan ay kulang pa sa balahibo. Gusto kong magpakumbaba. Nais ko lang yung maisipan. Ang mga pa ako'y nakatapak pa rin sa lupa na sa ibabaw ng iyong libingan. Kinukutsa nila akong weirdo at kulot. Pero sa laban delikado, pinakabatang pinakamaraming kinalabang veterano, kampyon ng 2x2, ang kanyang lakas ay di sapat. Makabagong literatura ang bubura sa sinaunang alamat. Yo! Unang rebat pa lang, siguradong patay na to. Jose Rizal, ako yung Kastilang papatay sa'yo. Wala naman yung mga sinasabi niya. Kaya paano nyo naging paborito yan? Oo, nasa iyo yung bumbilya, pero ngayong gabi, pupundi yan. Tapos sabi niya, 10 taon na sa liga, di pa nakalabas ng Luzon. Tanga, nakapag-Cebu na ako, partida, minefields pa yun. El Bismuth! De, joke lang. Di na kailangan. Si Zendluk lang naman kalaban. Ito ba yung sentro ng mundo? Agartha? Kakapanood mo yan sa Pinoy Mystery Channel. Hanip na rapper, dinadala sa battle, mga walang kwentang subject para itakel. Ibig bang sabihin, naniniwala kang may alien? Huwag kang ang magpakapantas. Yan napapala mo. Kakajam mo kay Aklas. Baka mamaya sabihin mo, si E.T., kapatid ko, tatay ko si Yoda, best friend ko si Kokey, tita ko si Gamora. Ang weirdo-weirdo neto. Kaya paano ka magkakajowa kung di ka pa binrestfeed ng nanay mo noon, di ka pa makakatikim ng joga? Magiging utot yan, itawan niyo yan. Pag ako nagbiro, nakakapikon parang tadhana. Suntok ko'y malaoji sacred, malakas ang tama. Ikaw, Haring Manggi, malakas lang tama. Kung sa'yo ako'y lamon, paburan ka ng bathala. Ako'y kain sa'yo, Abel, isa buhay ako nagsala. Sa akin walang agarta-agarta kapag ako'y nakipagkaskasan. Brendan Fraser, aking galawan, kayang-kaya ang lagpasan. Wala ka pang napapatunayan, kaya wag mo kong astahan. Pagmumukha mong punong tagyawat lang ang kaya mong bakbakan. Ayaw mo ng panlalait, ayaw mo ng komedya, ayaw mo ng personalan. Kung ayaw mo masaktan, mag-chess ka. Pag nakakarinig naman ng jokes, naikitawa rin. Kala mo nga, first time naging masaya. Ayaw mo ng comedy, palibhasa, nakakatawa ka, pero di mo kayang magpatawa. Pag matalinhaga, malalim, tapos mababaw lang pag panlalait, sinong may gawa ng patakaran na yan? Pakilala mo nga sa amin. Di hamak na mas mahirap magpatawa kesa magpakamakata kang wak. Doon nagkakalayo ang ating agwat at marunong ka lang bumatel pero di ka marunong mag-rap. O diba, walang wordplay, rektang sapak para talagang sure. Natatama, straight to the point, acupuncture. Habang ikaw, ang daming paligoy-ligoy, pero walang tamang nakakakaba. Puro ka nga bara, pero pag sobra na masama, tira mo bara-bara na. Pinatay daw ng Kastila. Yun ang kanyang sinabi. Ayos lang mamatay si Rizal basta isinabuhay ang mensahe. Naniniwala daw ako sa alien. Oo, totoo. Oo, nasa harap ko. Pwede kang manalo. Konsidera natin yung ideya. Umasta ka parang kengkoy, uusad kang may diferensya. Pero wala yung karangalan. Kasama yung sulat mo walang kwenta, sadyang tuwang-tuwa lahat ng mga tao kapag may unggoy sa perya. Mukhang edad 60, malapit nang pumanaw to. Nagpas ka na sa kalendaryo, bilang na ang araw mo. Kukulangin ang edad sa kusang pagkagulang. May gatas ka pa sa labi kahit nauna ka sa duyan. Lumaban to nung ahon, saglit ka muna. Nanalo pero nahirapan, tumagilid kay Laksurya.
Nahati yung boto at yung panalo, muntik di nakuha. Peste ka kuya, di tumatalab sa babae. Peking gayuma! Yung dati niyang kasintahan, iniwan siya dahil sa kanyang anyo. Si Harlem ang nagsabi, pare. Binibigay niya lahat ng gusto sa binibigay niya lahat ng gusto ng babae para magmukha siyang maginoo tsaka galante. Pero itsura mo pang tiyanak at ang balat mo ay sunog. Ang panlabas ay palaging pangit, anuman ang iyong pagmamagandang loob. Pamilyado ka na ng bababae ka pa? Dapat sa'yo kulata. Sa sinasagwan mong 2 ilog, ako ang nagbabadyang buhaya. Mukhang karespe-respeto, desente at nakakurbata. Pero meron akong anomalyang naaamoy. Pyrokinetiko, naglalaro ka ng apoy! Oh, biro lang. Imbentong personalan. Kanyang stilong kainis. Kayang-kaya gawin ng mga chismosa at marites. Hindi ka pa ba nagsasawa sa iyong stilong makaluma? Dapat mag-aral ka na lang ng baybayin, total yung sulat mo sinauna. Habang ako, ayoko makipag-ululan. Liriko sa liriko, handang makipagtupukan. Apoy sa apoy, madali kang tuldukan. Di ko na kailangan dumayo sa ibang liga para makipagsunugan. Di ako mahila pababa. Baliwala lang to si Elvis. Naglalakad ako sa ere. Suot ko sapatos ni Hermes. Ito, hip-hop na Homo erectus choy. Mukhang sayan sa bilog na buwan, isa kang napakalaking unggoy. Natulala ka sa engkwentro may hiwa at may saksak. Mas lumala lang ang disenyo sa iwan sabay pagpag. Humanda ka sa engkwentro may diwang malalaglag. Mas lumalawak ang impyerno sa tuwing may nadadagdag. May dangal at may prinsipyo ang sinasabi ko at sulat. Pero ginawan kita ng kwento at nilait ko ang iyong itsura. Masyado ka kasing mahina, kulang pa ang kanyang hamon. O kailangan ko pang kainin ang sarili kong salita para may malakas akong malamon. Ganun pa rin mga ginagawa mo. So paano sila makakasulit? Luma, edad, para ang Michael Fahati ng liga, ang gulo mo paulit-ulit. Ito yung mga tipo na pag nabuboring, nag-astral projection at lucid dreaming. Kaluluwa niya palulutangin sa langit, magsiswimming. Swimming, nung ahon, talo, kaya tulala ang buang. Para ang tubol ni Leaf Cram nun. Lagi kang lutang. Kasi nga weirdo. Kinakausap yung mga puno, humihingi ng basbas sa mga nuno bago sumalang sa battle rap. Hanep, Brad. Sinong matinong rapper ang magpi-flip top na nakapang beach ang outfit at naka-farmer's hat? Ang weird mo. Hindi ka cute. Para kang gago na. Sa sobrang weirdo mo, ultimo sa mga imaginary friends mo, tablado ka. Tapos sa mga gig, hanap lagi ng chick na matitake home. Makakantot lang, papatulan kahit kamukha ni Gary Payton. Self-centered, gusto lagi nasa gitna nitong a-hole. Feeling middle child, porkit mahilig siyang mag-J. Cole. Bars and jokes. Pareho pala tayong gumuguhit. Ikaw ng larawan, ako sa lalamunan. Pero hindi ito alak, ito'y gilit sa leeg hanggang sa dugo kay maubusan. Left field, ibig sabihin strange, uncommon o hindi nakasanayan. Oo, strange, pero hindi nakakagaling dahil walang doktor sa pangalan. Ako si great teacher Elvis, bumati ka sa tuwing darating ako. Pinagandaan mo unang husto parang papalapit na malaking bagyo. Kayong mga baguhang mayayabang, kala nyo magagaling kayo? Kung pahanginan lang ang laban, ako'y tigdas hangin. Nananakit ako. Ipaparaffle ko yung mga alaga mo na tuta. Magwa 1, 2, 3 ako pagkatapos kong sakyan yung kapatid mo na puta at yung nanay mong kamukha mong baluga. Paghahampas-hampasin ko ng batuta, pilay-pilay pa at kamay pero buhay ko siyang ibabaon sa lupa. Elvis mode, wala rage mode ng Minotaur na hero. Bull run ang hits ko, babagsak na kripto. Bars at jokes sabay na dadalhin ko. Rounds ko, yin-yang, balanse kada ritmo.
Apoy bayang bit-bit mo, sa akin man lalamig to. Pinaglalaruan ko lang rounds mo, ako'y leon sa sirko. Bangkay mo'y mamified bago ihiga sa nicho. Apoy kandila ka lang, patay sa Ehipto. Gutom sa atensyon, palakpakan at pangalan. Dito sa huli kong banat, lalabas kung gaano siya kagahaman. Maladante ako kung magsulat, impyernong may siyam na sirkulo makikita. At dito sa ikatlong ikot, mahuhulog ang mga matakaw at masiba. Katulad nga yung mga rapper na inuna pa pumorma at sumayaw, imbes ayusin ang tula. Mabilis yumaman, mabilis sumikat, pero ang mensahe ay bula. Ang gusto lang ay umani, ayaw ng kontribusyon, benta dangal para sa madali ang pera, ang tawag doon, prostitusyon. Isang dating bata-bata na may galawang pangduwag, biglang tumaas ang posisyon at ang lahat ay sinuwag. Matuto kang lumingon sa iyong pinanggalingan, parang kabute sa kabila ng iyong hiwaga, tandaan mong ikay nanggaling sa dumi. O mayaman ka na ngayon, may pera ka ng buo, pwede mo na bayaran yung daan mo pang tawid sa kabilang pulo. Pero ang karagatan ay natural, hindi papadala aber. Paano tatagal sa paglalayag kung yung bangka mo gawa lang sa papel? Patas ang kalikasan, tatak mo sa isip mo. May pagdurusa at paghihirap, yung awit na rinig ko. Gano man kataas ang yung narating, yuyuko ka pa rin sa liriko. Walang malakihan na isda sa pugita sa Pasipiko. Paano ibibigay ang titulo kung malaki ang ulo mo? Bago patungan ng korona, ang hari dapat matuto munang yumuko. Ngayon alam mo na kung ano mangyayari sa iyo, Manoy. Sodom at Gomora, pauulanan ka ng apoy. Di ako takot sa kahit sino mang magaling, yan ang malinaw. Pedro Pinduco, kulot na tumatabas ng halimaw. Pagtira tsak sa bogka, sandali lang kapatid at mga tropa. Ang gilas alamin, babahagian ka ng sobra. Dila malakobra, malaki pang anaconda. Sabik mapataob ka, dakilang nagpakita ng galing tsaka talim sa kada obra. Tila mga tita at mga lola, maldita kat praning pa tsaka loka. Salita nagpalitan mga linya at mga boka. Taniman na ng bomba, may mali sa kanyang forma. Pati ang plataforma, ba't di niya nabatid na sa hatid niya na sakit ay may agimat na pangontra. Kung natural na talento lang, hindi tayo magkaantas. Ba't di ka nalang bumatak nang pumantay ang iyong lakas? Gulayat! Ako higante sa labang to! Hindi ka mananalo sa akin kung di ka gagamit ng bato. Wala nang ilalabas kahit ang lahat ay ipiga. Ang tanging maibubuga mo lamang ay ang huli mong hininga. Ano? Ulit-ulit, di ba? Naniniwala pa ba kayo sa pinagsasabi niyan? Puro kasabihan. Ang daming sinasabi, wala naman nangyayari kasi wala namang inaaksyonan. Pag sinubukan ko, swerte ko, mamalasin ka. Kay Apok, yan ang bitaw mo na todo. So parang sinasabi mo na rin na matalino ka sana kung hindi ka lang bobo. Mga idioms mo pang idiots, isang letra lang nagkakatalo. Ang galing mo ron, imbisil dapat tinatawag sa'yo. Bobo, idiots, moron, imbisil. Oo, dapat yan sa'yo ang tinatawag. Nagdidilim making paningin, di ko na nga dapat pinapaliwanag. Hindi tunay na kahusayan ng yung pinapalaganap, kundi kwentong barberong mala-Atlantis, walang kasaysayang mahanap. Kwentong Agartha, Illuminati, Anunnaki. Anong praktikal na gamit ka tong galing tanga? Wala namang matututunan dun eh. Dami mong alam at dapat patumbahin ka na. Diba? Gusto mo maging sentro? Malaakagi ba ang peg mo? Ikay lamon, ako yung PG na iibabaw. Sa ilalim ka mapipwesto. Ako yung mag-a-advance sa next goal. Ikaw maaga kang maiendo dahil malabo mo kung masupalpal parang bali ni Sendo. Mangangailangan ng health to. Kung damit aking mga berso, ako ay overall. Di ko kailangan ng katerno. Magtulong pa kayo ni Frus, total pareho kayong kulot na negro. Probinsyanong sa Manila, walang bilang.
bugok sa metro. Ayaw mo nang may English ang lyrics? Bulol ka naman sa pananagalog. Murag kumaot. Unsay mong gihulat di ay? Bisayaon pa ka na ako. Kahihinatnan mo'y magagaya sa kamatayan ng mga santo. Malas mo, Lucas, nagkrus sa ating landas. Nakapukpukan mo pa ako. Bisayang dako ni Bay, liwat sa mga ginikanang gikan sa Mindanao. Sinakalman kami ng kahirapan, hindi nagchuchok, kaisog pirming labaw. Ako yung darating sa gusto mong paroonan, malabong maging ikaw, dahil ako'y di nakakalimot. Pinanggalingan ay aking laging tanaw. Habang ikaw, mga seniors mo sa liga, tinatawag mo na caveman. Mga Gen Z, pambihira, sadyang bastos mga ka-age niyan. Mga luma ang naghirap, para daan mo magka-shape lang, walang galang. Patay ka sa aking nagmamalaki ka, parang Colombian na hitman. At last, sa mga nagsasabi na siya mananalo, 7 taon kayong mamalasin. At sa mga naniniwalang ako panalo, humayo kayo at magpakarami. Flip up ang iyan para sa laban na yun! Good luck, judges! Yo, nawala lang na ilang buwan pero nandito ulit. Gusto namin isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga patrons natin, sa lahat ng tulong at suporta nyo at syempre tiwala nyo sa amin na ipagpatuloy itong lahat. Maraming salamat sa lahat ng abag nyo. Dito kami ngayon sa Tres School at gusto na namin pasalamatan sa iba't ibang tier. Ang iba pa rin ng pag-live tier kay Tristan Van Excel, Donnie Taday, Mark Luteria ng Taguig, kay JR Anuling, kay Clark Monteclaro at syempre kay Attorney Rustico. Maraming salamat po. PM lang kayo para ma-avail nyo yun yung tier nyo. At sa Mag-ingay tier naman kay J Caps at Team Adme, kay Todern, Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, shoutouts, kay Richie Aranda, Iggy C, John Paulo Gutierrez, kay Kevin Belches, kay Paulo Mendoza, Adrian Adora, Roy Ivan Almoguera, Kevin Belches ulit, Ivy Bellarmino, Topher Vizcara, kay Muhammad Abu Jihad Sema. Maraming salamat ulit sa inyo. Sa recognized tier naman, kay Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempin ng Bustos, Bulacan at Chicago, Illinois, kay Jans Perez, Yagi Olaguera, kay Michael Joe ng Japan, at sa represent tier naman, kay Curvy James Tariao, Hemel Baloloy, Angeline De Dios, LL Makahilig. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Sana nagustuhan nyo yung munting sorpresa namin dito sa Patreon wall natin at kita-kits ulit sa next. Yeah. Zoning 14, Zend Luke versus Elvis para sa Isabuhay 2022. Flip up Mag-ingay para sa kanilang pareho, para sa yun yung mga laban na panalo kayong lahat. Pero dahil tournament to, meron tayong judges decision. Ang boto ng mga orado, 5-2. Advancing sa tournament. Mag-ingay tayo lahat para kay Elvis. Grabe, nagulat ako doon pero sobrang solid. Maraming salamat kay Zenlook. Talagang binigay niya yung lahat na grabe, sobrang lakas nun. Talagang sobrang nakaka-excite. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood. Sa mga hindi ko na shoutout, pasensya na kayo kasi focus talaga muna tayo dito. Pero bawi ako sa inyo sa susunod. Ingat palagi. Alright, binoto ko si Elvis, pero dikit, don't get the judging wrong, dikit yun. Round 1, binigay ko kay Zenlook. Nagpapawalan siya ng mga, ang daming quotables. I can't even mention even one kasi sobrang dami. Pero slow start kay Elvis round 1. Round 2, best round ni Elvis. No fucking doubt, the best round niya sa laban. Nakita niyo naman in terms of the punchline. Siguro yung difference maker was, ang dami yung mga one-liner as opposed to kay Zenlook. For the most part of the battle, 4. Yun, so si Elvis nagsisingit ng sa second or third, whatever the case may be. Ayun, strongest round yun. Round 3, pinakadikit. Yun, literal, man. 8 punches versus 8 punches. Tabla. Difference maker was angles. Kay Zenlook, parang generic na tukol sa akin, ano nagagawa ko. Habang kay Elvis, ayun, may context pa rin, may kwento. Although shoutout kay Zenlook sa third, shinokis niya yung rap skills niya. So yun yung pinagpipilian ko, rap skills o writer. Yun. So para sa akin,
kumbaga preference, babagsak eh. Rap shit o writing shit, yun. So, nag-lean towards ako sa writing. Yun, overall, Elvis. Sobrang solid yung laban. Parang nagtatalo para sa akin kung ano eh. Kung ano yung preference ko sa ano pag joke, sa showmanship, tsaka sa ano, sa pen game, sa lyricismo. Pero para sa akin, ako sa Endlock yung round 1. Doon para mas malinaw na binigay ko sa kanyang ano round na yun. Mas solid yung mga ginamit niyang angulo doon, tsaka yung kung paano siya umatake. Ayun, sa round 1 si Endlock. Yung round 2, dikit, pero yung edge binigay ko kay Elvis kasi para sa akin, style clash, mas nalaro na ng maayos yung dapat niya ipakita, tsaka yung material niya. Pero hindi naman mali yung ginawa ni Zendlock doon. Siguro, kung may mali ako sa pagiging judge, baka hindi ako gano'n nagbilang ng mga punches, pero ang inasahan ko dito yung pandama ko, kung ano talaga yung natripan ko, tsaka yung gano'n kumbaga, napakiramdam sa pakikinig. So, round 2, binigay ko kay Elvis. Round 3, ayun, dito rin nagkatuloy yung preference. Siguro kung si Zendlock, mas nagano pa ng mga talagang atake na kay Elvis kasi parang ang naging dating parang flex na hindi naman mali yun, pero para sa akin yung ginawa ni Elvis din kasi parang ayun nga, mas nakita ko yung hinahanap ko sa kanya, tapos sa style niya mas natripan ko yung kung paano siya umatake doon. So yung round 3 binigay ko kay Elvis, round 2 dikit, pero yung edge na kay Elvis yun. So 1 Zendlock, 2 and 3 Elvis, pero solid na laban yun. Isa ako sa mga boboto kay Zendlock. Dikit naman talaga para sa akin. Pero, siguro sa personal preference ko kasi, para sa akin, si Zendlock, mas bago talaga yung atake niya para sa akin. Kung baka marami akong nalig sa kanya na bago at the same time, parang mas sumuntok talaga yung punches niya. Mas lumalig talaga yung punches niya. Si Elvis solid naman, pero yun, parang medyo masyadong yung iba gas na para sa akin. So yun, round 1, 2, Zendlock, round 3, Elvis. Yun, Zendlock versus Elvis. Lakas ng laban ng dalawa. Kung pwede lang tabla, para sa akin tabla yun. Pero para sa ang pinagbaslihan ko na lang sa third round kasi nila. Yung first round tsaka second round parehas sila. Yung third round medyo lumaylay na kay Zendlock. Si Elvis consistent pa rin. Ayun, para sa akin ang nanalo ng si Elvis. Patasyo, isa ako sa bumoto kay Zendlock. Dalawa lang kami ni Plaz. Binigay ko round 1 tsaka round 3 kay Zendlock, round 2 kay Elvis. Dikit naman eh. Siguro nagkatalo lang sa round 3 kasi may mga para sa akin narinig ko na wordplay na ginamit ni Elvis, narinig ko na sa iba yun, tsaka parang nasayang para sa akin yung ilang lines niya dahil binisaya niya na hindi ko naman naintindihan. So syempre, baga minus factor sa akin yun. Pero yun, congrats kay Elvis. Pero yun, binigay ko Zendlock 2-1. Ginoong Rodriguez under pricing records available na online. Spatan nyo. Yeah! Prince Rhyme, binoto ko si Elvis. Bali, round 1, binigay ko kay Zendlock yun. Sobrang linaw na sa kanya yun, pero hindi siya yung totong lamang na lamang talaga. Dahil na lang yung nilamang niya, siguro mga 3 punches lang yung nilamang niya doon. Tapos nung round 2, parehas nilang mahinang rounds, pero nagtuloy-tuloy kasi yung suntok na ginagawa ni Elvis, kaya binigay ko sa kanya yun. Tapos nung round 3 naman, nasayang yung halos 8 linya yata ni Zendlock nun, hindi umpisa yung paunang pasok niya. Tapos si Elvis naman tuloy-tuloy yung punches. Tapos una akala ko hindi na mahabol yung bilang ng punches ni Zendlock, pero nagtuloy-tuloy nung bandang dulo na. So kaya nakuha ni Elvis yun. Sayang kung yung unang 8 linya sana ni Zendlock, tinoto niya yun at puro suntok, siguro mas nakuha niya kay Elvis. So 2-3, saka 2-3 kay Elvis, round 1 kay Zendlock. Pero sa kagad nila? Ayun, sa inyo, binoto ko si Elvis, round 2 and 3. Yung round 1, para sa akin, nanalo si Zendlock doon. Yun yung pinakamalakas niyang round para sa akin. Tapos, ang nakita ko naman na naging plano ni
Elvis sa round 1. Parang yung round 1 ginawa niyang ito yung gagawin ko. Tapos yung round 2 doon niya nga, yun yung pinakamalakas na round niya naman para sa akin, round 2 ni Elvis. Sa round 3, medyo dikit kaso nakulangan na ako kay Zenlook ng punchline. Marami siyang mga linya na parang okay lang, ganun. So, para sa akin, mas naging mabigat yung round 3 ni Elvis. So, 2 and 3 rounds para kay Elvis. Ayun, yun nga, laglag. Ayun, laglag, pero ayos lang. Parang masaya naman din ako sa pinakita ko. At least napakita ko yun. Yun lang. May pagmamahal sa kultura. Ito ang kanyang esperanza. Pero agad din niya ang tinakbuhan dahil hahabulin niya yung kwarta. Malapepe ako kung mag-isip. May talinong radikal. Ikaw yung maraming piso, pero ako yung merong ulo ni Rizal. Tama yung hula o talagang magdidikdikan kami doon, hindi lang kami basta nagpukpukan. Kumbaga parang malingat ka lang ng konti, ikaw talaga yung malalaglag eh. Parehas kaming talagang naka-laser focus, yung execution, malinis, talagang gigil na makuha yung panalo. Elvis mode na rage mode ng Minotaur na hero. Bull run ang hits ko, babagsak na crypto. Bars at jokes sabay na dadalhin ko. Rounds ko, yin yang, balanse kada ritmo. Music, sasabayan ko talaga ng mga music itong battle rap, kaya sana ispatan nyo yung YouTube channel ko, Elvis, at ang syempre mga accounts ko sa mga digital platforms kagaya ng Spotify, i-check nyo yun. At yun, marami akong ilalabas na mga music ngayong taon. Ayun, salamat. Pasensya na natalo, babawi, depende sa panahon, pero yun, salamat pa rin. Susuklian ko ang inyong suporta. Yun. Maraming salamat sa mga umaasa na maging maganda yung laban namin ngayon at nag-e-expect din na maibigay namin parehas ni Zenlook yung todo namin. Maraming salamat sa suporta at yun, sa mga naniwala sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa hindi naman naniwala, mamalasin kayo ng 7 years.